Sa islang ito, kakailanganin natin yan. Dito sa isla ng Batasan, ginagamit ang kutsara hindi para kumain, kundi para manguha ng shells. At dahil nga seashells by the seashore, ang mga kababaihan sa isla, ito na ang naging pangunahing pangkabuhayan. Pinakikilala sina Stephanie, Ronalyn, Bebeth, at Maricel bilang mga sirena ng Batasan Island. Aninikad o sea snails ang kadalasan nilang sinisisid. Hindi nila kailangan pa ng special weapon dahil madali lang daw itong kapain. Pero ang ibang shells, abay hard to get daw. Kaya ang kanilang sandata, mga kutsara. Susubukan ko nga yan. Alam mo, nahirapan kami. Sorry. Nahirapan ako. Hindi ko sila mahanap-hanap. Yung mga nakikita nila, hindi ko nakikita. But anyway, ito yung mga nakita nila at nahuli nila. Galing, di ba? Galing ba ako sa inyo, ate? Dahil ewan ko kung paano nyo nakikita yan sa buhangin. Pero iba na rin siguro kapag bihasa, yung taon na nilang ginagawa. Pero syempre, hindi ako pwedeng umuwing duhaan. Finally, the serve! Alam niyo bang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa kanila? Noong 2013, tinamaan sila ng 7.2 magnitude earthquake na naging dahilan para tumaas ang tubig sa isla. Kung noon ay pwede pa nilang pulutin ang mga shell sa dalampasigan, hindi na ito ang kaso ngayon. Bukod sa kailangan na nilang lumubog sa tubig para makakuha ng shells, paminsan-minsan, kailangan na rin nilang sumakay pa ng bangka. Seashells, wala na sa seashore! Sino ho nagturo sa inyo? Kami lang. Ganon? Kinakailangan. Matuto Nahirapan po ba kayo? Yung una, medyo nahirapan, mayroon pang sakit yung ulo. Masakit yung ulo? Lalo na yung may alon-alon sa dagat. Kung dati, pangkain lang ang nauhuling aninikad. Ngayon, naging pangkabuhayan na rin. Kailan ho kayong ganito? Kung Kada araw? Pag marami, 2. Tapos nun, magkano nyo po nabibenta yan? kita kami na hanggang 600. Panghuli kami 6 a.m. to 4 p.m. Buong araw Matagal. Buong araw. Ano? Mas matagal. Katulad dati, 6 a.m. to 11 lang. Ngayon, Mas matagal. Mas maraming huli. Huli sa... Iba't ibang klase ng bangka ang meron sila rito sa isla. Ang mga kayak, pwedeng rentahan ng mga turista. Ang mga matikas na mga kalalakihan ng isla naman ang namamahala. Yes, ang mga leading man sa isla. Meron din silang dambuhalang bangka kung saan pwedeng mag-chill at magmukbang bieros. I think the serve ang mag-relax pagkatapos natin sumisid. Catch and cook ang atake sa floating cottage na ito. Gusto nga niyong mag-arkila ng floating cottage. All you have to dish out or pay is probably kapag 10 packs kayo, 1,000 per head. At yung 1,000 per head na yun, kasama na yung transfers from Tubigon Port, papunta dito sa floating cottage. Tapos nun, siguro 4 na putahe. Sa 10 tao, meron ka ng alimasag, yung tambay, pusit, meron kang sea urchin or talaba. At, mind you, the whole day. Pwede ba hindi natin ipaluto ang pinaghirapan nating sisirin ng mga aninikad? Kala nyo maliit siya. Pero pag hatak nyo, lumalaban pa, luto ka lang. Ayun! Finally! Ako lang to. Pero yung lasa niya is more of crab than squid. Hindi ko alam. Meron siyang certain taste na matamis. Yun yung madidescribe ko, matamis. Pero may konting alat nga. Siyempre dahil nga galing sa tubig alat. Pero yun yung aftertaste na lalasahan ko. Ito na talaga, ang legit na crab, lambay o blue swimming crab dahil sa natural na asul na kulay nito. Dahil sa gana ito sa bayan ng Tubigon, naging lambay capital ito ng Bohol. So, ako normally kapag kumakain ako ng alimango, lalo na itong parte na to, hindi ko na alam kung anong parte yan. Pero normally yung ginagawa ko, hindi ko muna pinuputol to. Ginagawa ko sorry na para sa mga sa dentistang nanonood, pero kinakagat ko muna. Uy, fresh na fresh. Yun yung kinakagot ko muna. Parang, tigal siya. It's so fresh. It's so fresh! Papakita ko sa inyo kung gaano ka fresh.
Itong hawak ko'y buhay pa. Apparently, very abundant ang lambay dito. Kaya ito yung isa sa mga major livelihood nila dito sa Batasan. So, alam mong sure ka na fresh na fresh. At yun naman yun eh, kapag pupunta tayo sa isang lugar, kainin nyo kung ano yung very abundant. Kasi alam mong, 1, mas mura, 2, fresh na fresh. Hindi lang para sa food trip ang bangkang ito. Dahil may mini swimming pool din ito. At slide. Aminin, ang pinakamasarap na gawin kapag busog na, tumulala at magmuni-muni. Am I right, Bejeros? Kapag natunawan na, may isa-suggest akong spot sa inyo, Bejeros. Itong marine sanctuary kung saan may libu-libong mga sardinas. To see it is to believe. Sardines are just there, so you don't really have to take up, I guess, you don't have to get a certificate. If you can just dive just a little bit and then may isang tao doon na nag-video sa'yo from afar or underneath, that's gonna be a bonus. But what's great about it is that all year round ba, kuya? Nandiyan ba yung mga sardinas? All year round. It was nice to see the sardines. It's pretty much the reason why we came here. Nice to see different fishes. Very clear, perfect sunny day, which means kitang-kita mo rin kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Love it!